Naranasan mo na bang magsalita, magsumamo, at parang walang tugon mula sa Diyos? Marahil ay may dala kang sakit, bigat, o kahilingan sa loob ng maraming buwan, marahil taon na, at tila nananahimik ang langit. Pero hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang katotohanang maaaring baguhin ang lahat. Ang Diyos ay laging nakikinig, at may mga panalangin na hindi lamang naririnig, kundi kayang baguhin ang buong kapalaran. Sa videong ito, makikilala mo ang 5 panalangin na lubos na nagbago ng buhay ng mga taong nagdasal ng buong puso. At higit pa roon, maunawaan mo kung paanong ang mga panalangin ito, kapag ginawa ng may pananampalataya, ay maaaring baguhin rin ang buhay mo ngayong araw na ito. Hindi ito tungkol sa pagulit ng mga magic words. Ito ay tungkol sa paglapit sa presensya ng Diyos na may bukas at tapat na puso. Kung mananatili ka hanggang sa dulo, naniniwala ako na ang iyong buhay panalangin ay manunumbalik. At kung ang videong ito ay tunay na humipo sa iyo, isulat mo sa comments. Naniniwala ako sa kapangyarihan ng panalangin, sapagkat ang deklarasyong iyan ay maaaring maging unang hakbang ng iyong pagbabalik loob. Tara, sama-sama tayong lumubog sa panalangin at masaksihan ang kapangyarihan ng Diyos na kumikilos. 1. Panalangin ni Jabez. Kapag masakit ang simula, pero binabago ng Diyos ang katapusan. Ayon sa Biblia, si Jabez ay isinilang sa gitna ng matinding sakit. Inangalanan siya ng kanyang ina na Jabez dahil sa hirap ng kanyang panganganak. Ang kahulugan ng pangalan niya ay lateral na sakit. Marahil ikaw rin ay nagsimula sa sakit, sa trauma, agtangi, ag-abandona, kakulangan. Pero si Jabez ay nanalangin ng isang simpleng panalangin, at iyon ang bumago sa lahat. Oh, naway pagpalain mo ako, at palawakin ang aking hangganan. Maging kapiling ko nawa ang iyong kamay, at ilayo mo ako sa kasamaan, upang wala ng pagdurusa ang dumapo sa akin. 1 Kronika 4:10. At ano ang sinagot ng Biblia kaagad? At ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang kahilingan. Ang isinilang sa sakit, nagtapos sa karangalan. Ang pinagmulan mo ay hindi ang iyong kapalaran. Pero ang panalangin mo, yan ang nagpapasya. 2. Panalangin ni Ana. Kapag mahaba na ang katahimikan, pero darating din ang sagot. Si Ana ay bawag. Taon-taon siyang nanalangin, umiyak, kinukutya ni Penina, punong-puno ng dalamhati. Nagpupunta siya sa templo, at doon, buong puso siyang dumadalangin. Isang araw, ibinuhos niya ang kanyang kaluluwa sa harap ng Diyos. Panginoon ng mga hukbo, kung pakikinggan mo ang aking dalangin at ako'y iyong alalahanin, bibigyan mo ako ng anak na lalaki. Iaalay ko siya sa iyo habang siya'y nabubuhay. 1 Samuel 1:11. At sa panalangin iyon, nabuksan ang langit. Ipinanganak si Samuel, isa sa mga pinakadakilang propeta sa kasaysayan. Dahil nanalangin si Ana at nag-alay kahit bago pa man siya tumanggap. May mga bagay na darating lang kapag ang panalangin mo ay hindi na lamang paghiling, kundi isang buong pagsuko. 3. Panalangin ni Hezekias. Kapag nakatakda na ang kamatayan, pero binabaligtad ng Diyos. Si Haring Hezekias ay may karamdaman. Isang propetang si Isaias mismo ang nagsabi. Ganito ang sabi ng Panginoon, ayusin mo na ang iyong bahay, sapagkat mamamatay ka at hindi ka nagagaling. Isaias 38:1. Pero anong ginawa ni Hezekias? Lumingon siya sa dingding at nanalangin sa Panginoon. Isaias 38:2. Ang sabi niya, alaala mo, Panginoon, kung paano ako namuhay sa iyo ng may katapatan, at ginawa ko ang matuwid sa iyong paningin. At siya'y umiyak ng labis. Ano ang nangyari? Bago pa makalabas si Isaias ng palasyo, bumalik ang salita ng Diyos. Narinig ko ang iyong panalangin. Nakita ko ang iyong mga luha. Idaragdag ko sa iyong buhay ng 15 taon. Isaias 38:5. Kapag sinabi ng mundo na,
tapos na. Sinasabi ng Diyos, hindi pa. Ang isang panalangin ay kayang sirain ang hatol ng kamatayan. 4. Panalangin ni Jonas. Kapag nasa ilalim ka na, pero may pag-asa pa. Si Jonas ay tumakbo mula sa tawag ng Diyos. At napunta siya sa tiyan ng isang dambuhalang isda, madilim, malamig, puno ng pagsisisi. Pero kahit doon, sa gitna ng kawalan, nanalangin siya. Sa aking pagdadalamhati ay tumawag ako sa Panginoon, at ako'y kanyang tinugon. Mula sa kailaliman ay sumigaw ako, at narinig mo ang aking tinig. Jonas 2:2. At ang nakakamangha, inagsabihan ng Diyos ang isda, at idinuwal nito si Jonas sa tuyong lupa. Kung makakapanalangin ka pa, meron ka pang pag-asa. Kahit mula sa kailaliman, nakakarating pa rin ang boses mo sa langit. 5. Panalangin ni Jesus. Kapag isinuko mo ang lahat, bumukas ang langit. Sa hardin ng Getsemani, bago ang krus, si Jesus ay nanalangin. Ama, kung maaari, alisin mo sa akin ang sarong ito. Ngunit hindi ang aking kalooban, kundi ang sa iyo ang masunod. Lucas 22:42. Hindi ito panalangin ng pag-iwas, ito ay panalangin ng pagsuko. At dahil sa pagsuko na iyon, naligtas ang sangkatauhan. Minsan, ang pinakamakapangyarihang panalangin ay hindi, Panginoon, ibigay mo, kundi, Panginoon, gawin mo ang iyong kalooban. Ang kalooban ng Diyos ay maaaring masakit sa simula, ngunit laging magdadala ng buhay. Kung may isa sa mga panalangin ito ang tumama sa iyo, sabihin mo sa akin, alin sa 5 ang sumasalamin sa yugto ng buhay mo ngayon? Panalangin ni Jabez, humihiling ang bagong simula. Panalangin ni Ana, umaasa sa milagro. Panalangin ni Hezekias, humihingi ng higit pang oras. Panalangin ni Jonas, mula sa ilalim ng kawalan. Panalangin ni Jesus, isang ganap na pagsuko. I-type mo sa comments. Gusto kitang ipanalangin. At kung may kilala kang pagod ng manalangin, agod ng maghintay, i-share mo sa kanya ang videong ito. Baka ito ang mensaheng magpapaalala sa kanya na, Genji Diyos ay nakikinig iye arayan. Genji langit ay bukas iye arayan.